It turned out na Eso may matigas ang ulo na personalidad. Parang sabi lang Roy, madalas niyang galitin ang principal. Ngunit wala akong magawa tungkol dito. Sabay-sabay. At ang korporasyon, Jung isang goan isa, ay nagtatanghal ng isang plano para magbukas ng drinking shop sa Itaewon Street. Hindi inaasahang tumutol si Sua. Nakita ng Pangulo na hindi makatwiran ng plano. Kaya pinunit niya ang papel. At sinampal siya sa mukha. Kasi, nalulugi ang tindahan ng Itaewon. Sa loob ng 3 buwan. Kagad pagkatapos nito, handing over all the stores sa Itaewon kay Sua. The managed gunwan galit na natagpuan si Sua. At maglabas ng mga pagbabanta. Matigas din ang pananakot ni Sua pabalik. Sabi niya, sigurado ka bang magmamana ka? May araw kasi si chairman sa labas. This son is Yizo, friend ngayon. Pumunta sina Gonzo at Yizo sa Itaewon sakay ng motor para maglaro. Hindi inaasahan. Dahil sa biglaang breaking para makaiwas sa tao. Kaya lumipad ng mataas sa oras na ito. Sabi ni Roy na mimigay ng leaflet sa tabi niya. Nakikita ang panganib. Mabilis siyang sumugod para tumulong kaya. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mukha niya, bigla niyang naalala na isa pala itong suwail na babae. Tumakbo ang kaibigan para magtanong. At agad na tinamaan sa ulo ng kaya. First say may sasabihin sa iyo si Roy kaya. Pero biglang nahimete at natamba. Tapos dinala nilang dalawa si Say Roy sa ospital. Kasi sabi ni Roy overwork. Nahimete siya ng ganyan. Kasabay ng Pangulo. Noong na nagbukas si Say Roy ng restaurant sa isang Taiwan. Inutusan niya si Sua na gumawa ng isang bagay na makakasira kay Say Roy. Nalilito ito kay Sua dahil may nararamdaman siya para kay Say Roy. Ngunit pinalabo ng pera ang konsensya ni Sua. Makinig sa Pangulo sa panig na ito. Nagising si Say Roy sa ospital dahil sa sobrang trabaho. Pinuna ng Diesel ang leaflet advertising bilang luma na. Mabait niyang ipinakita sa kanya kung paano mag-advertise sa mga social network upang bumuo ng mas mabilis. Sabi ni Roy, napansin ng mga komento at nagpaalam. Gabing iyon easy. Pumunta sila ng mga kaibigan niya sa BC John, ang restaurant upang maranasan ito. Marami talagang customer sa loob. At pumasok na siya sa loob. Kaya, nalaman ko na ang 2 tao ay wala pang 18 taong gulang. Kaya hinabol niya sila pabalik. Kaya nagpa siya ang 3 na pumunta sa Danbam. Sa tapat, pagkapasok, nagkita sila si Roy kasi walang customer. The wait kahit alam niyang menor de edad pa sila. Pumayag pa rin silang papasukin. Umupo na siya para kumain. At agad na nalaman yon. Walang customer ang restaurant. Masyado kasi itong malabo. Samantala, naglakad-lakad si Say Roy upang malaman kung paano nakakaakit ng mga customer ang mga restaurant. On the way hindi niya sinasadyang nakilala si Sua. Ipinagtapat niya yon sa loob ng 2 buwan. Hindi ko maintindihan kung bakit walang customer ang restaurant. Pagdating niya sa tindahan, napagtanto ni Sua na ang sale group ay hindi pa 18 taong gulang. Kaya agad siyang tumawag ng pulis. Sa loob ng kaibigan ni Eko, ay may kawalang galang na saloobin sa mga empleyado. Agad namang depensa ni Say Roy at pinagalitan ng ibang lalaki. Kailangang maging makatwiran. Lasing na lasing ang binata. At sinimulan siyang insultuhan. Hinawakan pa niya ang kwelyo ni Say Roy at gustong hampasin si Say Roy. Sa hindi inaasahang pagkakataon nang sinuntok niya si Say Roy, nagmamadaling lumabas ang empleyado para harangan siya. Tapos hinampes ulit siya, dahilan para mawala ng malay ang binata. Sa wakas ay kinuha niya ang kumukulong mainit na kaldero. Imported straight sa kanyang paanan. Isa pala itong empleyadong ito. Sa sandaling ito ay lumitaw ang mga pulis. Sabi ng pulis, may nagsumbong na may mga menor de edad dito. Bilang isang resulta, lahat sila ay naaresto. Dinala sa istasyon. Ang normal na parusa ay napilitan silang magsara ng 2 buwan. Nagalit ito kay Sangkwan at gumawa ng gulo. Sa sandaling ito, Genwa nang nagpakita upang i-sponsor ang kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa utos ng Pangulo, tumawa siya na parang baliw. Nung nakita niyang bigo si Roy ng ganito, Ensay galit na galit si Roy. Nakita ng pulisya na anak ito ng Pangulo. Kaya mabilis nilang binaliwala ang bagay na ito. Hindi inaasahang sabi ni Roy. Pinigilan ko ang mga pulis na huwag pansinin ito. Dapat daw ay tratuhin nila siya na parang may kasalanan. At tinanong din kung bakit nila siya pinakawalan. Dahil lang mayaman ang pamilya niya. Sabi ni Roy hindi naintindihan. Bakit takot na takot ang mga pulis sa anak ng tycoon? Pagkatapos magsalita, sabi ni Roy tumayo at umalis.
Hiso saw this at hinabol siya at sinabing, "Nawala ka ba sa isip mo? Ang pagsasara ng 2 buwan ay mangangahulugan na siya ay malugi." Hiso criticism him dahil sa pagiging straightforward niya. At hindi alam kung paano iyuko ang kanyang ulo. Ensei sabi ni Roy. Siya ay isang tao lamang na mahilig sirain. Saglit na nagtatalo ang dalawa. At sa pagkakataong ito ay lumapit si Gunwan. At sadyang inilabas ang kwento of how he harmed sabi ng ama ni Roy. Sa nakaraan, he provoked si Roy na atakihin siya. Ngunit ang kanyang mga nakaraang pagkakamali ay nagturo sa kanya ng isang leksyon. Sabi ni Roy sinubukang pasensyahan. But Joan-1 ay sobrang mayabang. Sabi ni Roy na maghuhukay siya. Ang kaso ng Jun-1 na pananaksak sa kanyang ama hanggang sa mamatay. Sabi ni Roy, talagang babayaran kita sa iyong mga kasalanan. Marinig ito. Nakaramdam ng takot si Jun-1 at nasa tabi niya ito. Nagsimulang magkaroon ng interes sa Roy. Desidido siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan siyang makaganti. Dahil sa away, Hiso and Gonzo ay pinarusahan para tumakbo sa paligid ng paaralan. Sabay-sabay, kailangang magsulat ng 100 ulat ng kritisismo. Ngunit kaya hindi sumulat ngunit gumuhit lamang ng larawan ni Roy. Hangang-hanga siya sa estilo ni Roy. Kaya agad kapag online. At, nagsimulang maghanap ng lahat ng impormasyon tungkol sa kaso. Sa taong iyon, araw-araw siyang dumadaan sa shop ni Roy. Kahit sarado na, makalipas ang 1 linggo, bagong taon noon. At nagsama-sama ang lahat upang ipagdiwang ang bagong taon. Kaya pumasok sa isang bar para ipakita ang kanyang ID card. 18 taong gulang siya. Kahit na nakikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya naging masaya. Kasi si Roy lang ang iniisip niya. Taong tumulong sa kanya noong araw na iyon. Maliban sa kanya ay wala siyang maisip. On this side nakilala ni Roy si Soa. At isang pamilyar na tindahan. Hindi niya alam yun. Siya ang nagsumbong sa kanya sa pulis. Dahilan para isara niya ang restaurant sa loob ng 2 buwan. Kahit halos ipagtapat niya ang pagmamahal niya rito. Pagkatapos uminom ay gusto nang umuwi ni Isaiah pero, sa oras na ito, isang pervert na kainuman niya kanina. Hinabol siya at gusto siyang halayin. Mariing tumanggi si Isaiah ngunit nagpatuloy pa rin siya. Naabala, Isaiah kagad sa pamamagitan niya ang isang bukol ng pera. At itinaboy siya. Nakaramdam siya ng insulto kaya agad niyang sinaktan ng ECU. Patuloy na umatake dahilan para makipagpunyagi si Echo sa kanya. But this made him angry and chasing after her. Walang choice si Izel kundi tumakbo. Kalahating mapanganib sa isang maliit na eskinita. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo ng mga lalaki. Sabi ulit ni Roy, sabi ni Roy. Ay! Mahiyain. Italibit lumaban ng bastos na yan. Tapos lumabas silang dalawa para tumakas. Nagkataon na nakilala si Suha na kara-rating lang. So sabay silang tumakbong 3. Hindi pa nakita ni Echo ang pagtakas ng napakasaya. After seeing that may pakialam si Roy kay Echo. Sobrang nagseselos ako. Sa sandaling ito, naghiwalay na silang dalawa para umuwi nung isa. Huminto. Gusto niyang yayain siyang lumabas para uminom. Te-thank him sa pagtulong sa kanya ngayon lang. Sinabi ni Isa na tutulungan niya si Roy na i-promote ang kanyang restaurant. Sa kanyang Instagram, habang si Roy naman ay kumuha ng tubig. Ang 2 babaeng naiwan. Nagkaroon ng napakadramang pag-uusap. Mayabang na sinabi ni Suha na nagustuhan siya ni Roy noong nakaraang taon. Narinig yun ni Esau at sinabing gusto niya si Roy. Pinuna nilang dalawa ang isa at isa. Nagiging lubhang tense ang kapaligiran. Sabi ni Suha, ito ay dahil sa Esau. Kailangang isara ang Roy restaurant na iyon. Hindi inaasahan. Si Esau ay sobrang matalino. She asked Suha in return kung sinabi ni Suha sa pulis. Statement makes Suha biglang guilty. Hinahamak ni Isaiah si Suha. Dahil naglakas loob siyang saksakin ang likod ni Roy. Inamin ni Suha ang kanyang ginawa at hinamon si Izay. Sabi ni Suha kahit anong gawin niya. Sabihin mo gusto pa rin siya ni Roy. Hintayin mong mabawi ni Roy ang tubig. Sinabi ni Suha ang totoo at sinabi sa pulis. Kasi akala niya may gusto si Roy sa kanya. Mapapatawad niya siya. But sabi ni Roy medyo nadismaya siya. Nakaramdam ng sobrang hiya si Suha. Kaya nagkusa siyang umalis. Nanatili silang dalawa para ipagpatuloy ang pag-inom dito. Itinuro mo ang lahat ng mga punto.
Na ang pag-restart ay kailangang mapabuti. Mula sa dekorasyon hanggang sa staff at menu. Hanggang, sabihin mong lasing si Roy at kinulong lahat ng nasa puso niya. Nalalong nagpagusto sa kanya ni Esau. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi ni Roy tumayo. Buti na lang lasing siya kaya bumagsak siya sa lupa. Hindi maintindihan ni Esau kung kailan niya ito minahal. Sinuportahan niya siya, at bigla siyang binigyan ng mapusok na halik.